Yeah, I think yung tinatanong is about yung forest fires, yeah. So yeah, totoo yun. Medyo malawak, maraming areas sa buong kapuluan, sa buong archipelago ng Indonesia affected by forest fires. Yeah, yeah. One of the fundamental reasons is yung dry season, brought about by El Nino. Yeah, and that's basically kasi yung mga leaves naging pag na-expose sa heat, especially yung mga peatlands sa Indonesia, yeah. Ang tawag dito is tanah gambut, is basically peatlands. Yung medyo para sa ating mga kabayan, yung peatlands, medyo yung mga lupa na medyo may pagka-gray sa atin, mga ganyan. So, may ano kasi yan, mataas yung carbon content yan. So, pag naano sila, madali siyang mag-create ng fire. Mm-mm. Sir Rudy, matanong lang po natin, kailan pa po nag-start ito pong nararanasang nating El Nino dyan po sa bansang kinaroroonan po natin? Medyo ano na to, several months na. September, balik tayo sa August, July, mga ganyan. So, nandito na yan. Kaya lang, put off, tapos mayroon na naman. So they're able to handle, tapos magkaroon na naman ng mga fires. Yung fires Opo. kasi nila categories into yung serious one, or kumbaga serious one, tapos mid-range, tapos yung kumbaga lesser risk, yung high risk, middle risk, at saka low risk niya na mga areas so far. So Opo. ibig sabihin mga low risk, yung mga kukunti lang na mga spots of fires, yeah. Mm-mm. So yun ang distinction nila dito sa Indonesia. Opo. Sir, dyan po sa ating nararanasan po na mga wildfire, kumusta naman po itong mga hakbang po or mga kasulukuyang mga aksyon na ginagawa po ng gobyerno po? Actually dito sa Indonesia, yung meron sila kasing the President of Indonesia, President Jokowi, has directed a 4-point long-term solution ng Indonesia. So but yung immediate ngayon is basically yung immediate response, yung mga nila, meron sila mga mobile fire, mobile fire brigades, tapos they involve actually the tawag dito masyarakat, the general public, the general population to help the government. Opo. So, ayun. Tapos, they also use technology, yung halimbawa satellite detecting where are the serious fires, so sa nag-umpisa, yung mga hotspot hindi pa nasusunog, medyo madali ang sunog. So, they're anticipating using satellite technology at saka human asset. Yung talagang mga nagpapatrol sa mga forest areas, so saka hindi forest areas, yung grasslands, yeah. Kasama din yan. Yun ang ginagawa nila. Tapos, continuous education, matagal na ito. They have actually a national program called, dito sa yung low production. Siyempre, kagaya din ng Pilipinas, they also, to secure their food supply of rice. Sa rice naman ito is, Indonesia is also trying to make it, to ensure safety of their stocks of food. So, they also entertain yung few imports of rice. Opo. Pagkatapos they're closely monitoring yung pagtaas ng price ng bigas doon sa consumer side, at saka yung sa palay. Kasi there are two things: tataas yung palay, automatic tataas yung bigas din. So they're actually nakakaano sa Indonesia because they have a lot of government-owned corporations na involved dito sa agriculture. So karamihan ng value chain ng food security is government-owned or controlled corporations. May sa bigas, may sa mga meat, mga ganyan, sa distribution, sa production. Hindi lang yung Department of Agriculture. Marami siyang mga government-owned corporations that support the effort of the government. Mm-mm. Opo. Sir Rudy, last na lamang nakatanungan, sa inyo pong pagbabase po, gaano po or in-expect natin nakatagal ito pong mararanasan natin na El Nino po? The Indonesia expect na by November, December, medyo hindi na masyado bababa na yung effects ng El Nino, and they will also start to what is experience normal times. Tapos magkaroon na rin sila ng good harvest. Saka hopefully they can put up the fires. Pero yung gaano katindi yung earlier question mo,
Actually, 5 years ago, 7 years ago, mas matindi yung mga wildfires in the past, yeah. Because of this program, medyo ups and downs, bomba. But ano na ngayon, hindi na masyadong matindi compared in the past, yeah. Especially yung yung caused by this yung peatland nila, yung tawag nilang the quality of the soil ba nagko-cause ng madaling fire. And in fact also Indonesia is trying to prosecute talaga yung mga man-made causes, yeah. Either criminal at saka civil, kung nagtatapon ng kung ano-ano at it causes fire. So they're also Indonesia is seriously prosecuting these individuals na gumagawa ng mga ganito. It resulted in fires. Okay. Okay, ayan po Sir Rudy. Maraming salamat po sa oras at sa inyong mga ibinahaging mga information po. Kaugnay po dyan sa nararanasang El Nino dyan po sa bansang Indonesia. Siguro, Sir Rudy, baka may mga message na lang po kayo na gustong sabihin. Go ahead po. Meron akong gustong i-share dito sa kasi halimbawa pag ganito matindi sa atin. I just trying to compare yung sa legislative side, yung mga Senate hearing natin, congressional hearing. Pag ito matindi yung fire siguro sa Pilipinas, simple pinatatawag yung mga government agencies, yeah, department heads, mga ganyan, department secretaries, investigate. Sa Indonesia ganun din, especially now that this is a budget session, yeah. But I think the difference is that the legislature, the legislative branch at saka yung executive branch, they're trying to discuss this in their hearing na they act as partners, paano nila i-solve rather than hindi mo ginawa yung trabaho mo, dapat makulong ka, walang ganyanan. I think that's the fundamental difference na kita ko pag ganito mga Senate hearing na nakikita ko. Sa atin kasi medyo may old assumption niya, nagkaroon ng fire because napabaya ka. Dito ang dating, okay, ito yung cause, ito yung natural phenomenon, ito yung man-made. Paano dapat magtulungan itong legislative at saka executive para ma-solve na ito, may short term, immediate, saka long term. That's the way they conduct hearings here.